Tayo ay nagtitipon-tipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At sa misang ito ating ginugunita ang ating mahal na Inang si Maria at ating hinahalubilin sa Kanya ang ating mga intensyon, mga panalangin sa misang ito. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang ng ating pakikipagtagpo sa ating Panginoon at sa isa't isa sa panalangin, sa pananampalataya, humiling tayo sa Panginoon ng Kanyang awa at kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria ang Mahal, kami naway mahangos sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Antioco sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Elumain sa Persia. Bantog ito sa kayamanan sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan, tulad ng mga gintong helmet, baluti at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unahang hari sa Krisya. Sa paghahangad ni Antiochong matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persia ang Haring Antioco nang may magbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Anupat ang mga Israelita ay bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastangan ng walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod ng Bethsor ay iginawa ng kuta. Sa mga balitang ito'y natakot ang hari at lubhang nabahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya'y nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na nanaig sa kanya ang matinding kalungkutan hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, "Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-alala. Naitatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naalala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo at ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Judea kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon,
pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. O poon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay nasisigurong ang aking kaaway, dahilan sa takot sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Iyong hinatulan, yaong mga hintil at mga balakyot, alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Itong mga hintil na hulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang bitag, sa umang sa akin ang nahuli sila. Di habang panahon na pababayaan ang mga nangaghihirap, maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ng mga patay. Guro, ani nila, naglakda si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at may iwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Sa isa-isang pangangasawas ng babae at pawang namatay na walang anak. Saka huli-huli ay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asama niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa kanyang kasaysayang hinggil sa nagliliyab na mabababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilang mga skriba, magaling ang sagot ninyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Marahil tayo po ay medyo magtataka at magtatanong. No?
isang babae na napangasawa ang 7 magkakapatid na lalaki. At isa-isa po silang namatay. Marahil makakapagtanong tayo, ano ba meron itong babaeng ito at lahat nagkamatay? Pwede natin tanongin. Pero hindi po naman ito ang pinaka-mensahe na gusto nating ng Panginoon. No? Dahil may kinalaman nga po ito sa muling pagkabuhay. Dahil sinasabi nga po ni San Lucas, itong mga Saduceo ay hindi naniniwala sa muling bubuhayin ng mga patay. Madalas parahil mga kapanalig, ito rin naiisip natin. Sa buhay natin, parang yung buhay natin dito sa mundong ito, panghabang buhay na lang. Marahil hindi natin naiisip na darating din ang panahon na tayo po ay mamamatay. At kung mamamatay tayo, saan ba tayo pupunta? No? Ito rin po yung narinig nating kwento sa unang pagbasa sa kwento po ng Makabeo, no? Na kung saan yung hari ay talaga namang sabihin na natin nilapastangan, no? Ang templo ng Jerusalem, no? Pinapatay ang mga tao at kinuha ang mga kayamanan na dumating sa punto ng buhay niya na nagkasakit siya. Naging malubhang sakit at nagkaroon siya ng mga realization na sabi niya, itong mga ginawa kong ito ay hindi to kadapat-dapat . Ito ay mga masamang ginawa ko at marahil dahil sa mga ginawa kong ito, nagkaganito ko, nagkasakit ako. At ito nga, malapit na akong mamatay. Marahil ito po yung mga tinatawag nating yung mga life-changing moments, no? Lalong-lalo na yung pinaka-life-changing moments natin, mga kapanalig, yung bang nagkakaroon tayo ng mga krisis sa buhay. Marahil hindi naman siguro yung malapit ka ng mamatay. Siguro po ito pinakamatindi sa lahat. No? Yung mang palapit ka ng mamatay, tapos lahat ng mga bagay na meron ka ay nawawalan ng saysay. No? Yung mga kayamanan mo, kapangyarihan mo, lahat. No? Kung ano meron ka. Tapos ikaw na lang ay hahanapin mo lang, ihahanda mo na lang ang sarili mo so ano mangyayari sa akin ngayon? Na itong lahat pala na itong aking ay pinundar, lahat ng akin na pinagpirapan, nandito na lahat. Sabihin na natin lahat ng hinahangad ng tao para magkaroon ng kasarapan o kaginhawahan sa buhay. Tapos darating sa punto na ito palang lahat na ito ay mawawalan ng saysay. At sinasabi sa atin ng Panginoon, sa kwento na pinahayag niya tungkol sa mga magkakapatid, at sa gimbalo, na ang buhay na hinihintay natin o ang buhay na nilaan sa atin ng Panginoon ay hindi tulad ng buhay na meron tayo o hinahangad natin sa mundong ito. Dahil sabi nga, ang buhay na hinihintay o buhay na walang hanggan ay higit pa sa buhay na meron tayo. Pero meron tayo naman, mga kapanalig, yung bang sinasabi natin na buhay na inilaan sa atin ng Panginoon, para sabihin natin, parang masyado naman yatang malayo pa. Pero meron po tinatawag po tayo yung bang sinasabi natin, yung kaligtasan ay mararamdaman na natin o yung kaginhawahan ng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay mararamdaman na natin. Ngayon pa lang, mararamdaman natin. Pero hindi pa ganap. Hindi pa ganap. Pero makakaramdam na tayo. Ano ba yung mga pagkakataon na nararamdaman natin na itong kaharian ng Diyos na sinasabi niya? Yung bang sinasabi po natin yung pagkakaisa. Alam niyo, pagka meron tayong pagkakaisa at itong pagkakaisa na to ay nauugat sa tunay na pagmamalasakit at pagmamahalan sa isa't isa. Nakakaramdam po tayo yung sabihin po natin na ginagamit nating salita yung peace of mind, joy in the heart. Ito po yung mga bagay na ngayon pa lang mararamdaman natin. And looking forward, ganoon din po yung mararamdaman natin. Sinasabi nga ng Panginoon, darating ang pagkakataon pag tayo po'y namatay at pumunta pa sa kabilang buhay. Hindi na tayo tulad ng mga
tao dito sa mundo na kung saan nag-aasawa, kundi tayo po ay magiging tulad na ng mga anghel. At sasabihin natin, ano ba yung nangyayari? No, pagka nagkakatipon-tipon yung mga anghel, nagkakatipon-tipon ng mga banal. Pag nagkakatipon-tipon po, tayo po ay nagkakatipon-tipon sa ating Panginoon na siyang nagbibigay ng kaganapan sa buhay. Kaya mga kapanalig, tayo po dapat nagninilay tayo at pinag-iisipan natin. Ano bang klaseng buhay ang hinahangad natin? Ano bang klaseng buhay ang hinahangad natin na magkakaroon ng kaganapan? Kasi kung tayo po nakakaramdam ng sinasabing parang hindi paganap, merong parang kulang Nakakaramdam tayo ng kakulangan sa ating kalooban. At itong kakulangan na to, tinutulak tayo sa kaganapan. Yung tinatawag po natin sa English na restlessness. No? For as long as we are restless, it means there is something that is not complete in us. There is emptiness, restlessness and emptiness. And the only one who can really feel that emptiness is the Lord. Ang ating Panginoon lamang ang makakabigay o makakapagbigay ng kaganapan sa ating mga kakulangan. Kaya makakaranas na tayo at mararamdaman natin yung kaganapan. Kahit papano, kung tayo po ang buhay natin ay nakaugat mismo sa ating pananampalataya, nakaugat sa ating malalim na relasyon sa Panginoon, at meron po tayong pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa-tao na kung saan ating pong ipinapalaganap ang kaharian ng pag-ibig, kaharian ng kapayapaan, kaharian ng Diyos. Ngayon pa lang, mararamdaman na natin. Pero sabi nga, meron pang kaganapan na mangyayari po sa atin. At itong kaganapan ito ay mangyayari kung tayo po ay, sabi nga, when we are fully living with the Lord, who has promised that He will be with us till the end of the world. Napakamaluwalhati na kapayapaan at pag-asa sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo ng may pusong malaya mula sa hangal na pag-aalinlangan at pagdududa sapagkat nananalig tayo sa pangako ni Jesus na muling nabuhay para sa atin. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, naway maihatid natin ang liwanag ng bagong pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, walang tahanan at mga nangangailangan, naway madama ang Panginoon ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob ng mga mabubuti sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga yumao naway makatagpo ng kaligayahan sa tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na mga buhay, bigyan nawa kami ng Eukaristiyang ito na paghahangad sa walang hanggang hapag na iyong inihanda sa amin kung saan malulugod kami sa kaligayahan ng iyong presensya magpakailanman.
Hilihining namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayang nagpupugay nagmamahal sa'yo. Saan yun itong pinapay na nagdudulot ng buhay at kalak na sa tisag ng bigay mong kaligtasan. Manalangin tayo upang ating mga panalangin at alay ay kalugdan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha ang iyong nakatawang taong anak, ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na niluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasta namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa kalahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mo ang manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa pusmo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O ang Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kaming iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong pag-ibig at pananampalataya, manalangin tayo sa Ama sa panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Tayo'y magpahayag ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinawag upang tanggapin siya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalainawa tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo, taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.